Hello guys, ayan po, nagbabalot na si Daddy. Siya na pinagbalot ko ng bulilit box. Kapoy na ako magbalot eh. Mas magaling siya. Ngongolambi, sinisipon tayo. Yan, matagal yan, kaya naka-timelapse na lang. Tinime-lapse ko na lang siya. Siguro nasa 30 minutes. 30 minutes yata. Ewan, ilang oras kami natapos dyan. Kailangan matibay yung box. Siyempre, 2 months yan sa biyahe. Basta 2 months siguro. Kung papadala siya ng August katapusan. August, September, October. Mga October. Makakarating na siya ng Pinas. Pero ngayon, hindi ko pa napapadala. Inaayos pa namin ni Daddy. Kasi guys, maglilipat kami. Another lipat bahay na naman, kakapagod. Kaya ibang gamit kailangan mapadala na sa Pinas. Kasi kukuha na lang kami ng maliit na bahay. Ito malaki sana tong bahay na nilipatan namin nung February katapusan. Pangatlong bahay na yung lilipatan ko guys. Kakapagod. So yan, nilagyan muna ng mga packaging tape. Siyempre si Daddy na para maayos-ayos. Yung malaking box, hindi ko naayos eh. Hindi ko masyado nalagyan ng packaging tape. Pero parehas naman yun, may sako guys. Yung ilalim lang yata na ilagyan ko. Bandang gitnang ilalim. Kaya yun. Si Daddy na lang. Nakakabago din kaya magbalot ng package. So yan, ikot-ikot lang. Tinime-lapse ko na. Susero si susero si B2. Nakikiusi. Dito ako sa labas voice message. Hindi sana ako magbo-voice message guys, kaso may music kasi yan, kaya baka makopyright ako, kaya yan, tinime-lapse ko na lang siya. Ayun na guys. Sige, isasako na ni Daddy. Ako lang, kinakalkal ko yung mga ipapasok sa box. Bali, 2 box kasi yan guys. Merong isang super jumbo at saka yung bulilit na yan. Yung nakarani nice ko na yung super jumbo. Pero dadagdagan ko na lang ng iba nga para sa ibabaw, para mapuno. Sayang yung space eh. Kailangan natin punuin para sulit ang bayad pag naipadala. Ayan, napagod si Daddy magbalot niyan. Kahit maliit lang. Nakaraan ko pa to, inaayos eh. Yung super jumbo. Tinigil ko kasi hindi ko na alam kung ano ipapasok ko. Kaya yun, nung nawala yung walang gawa si Daddy, siya na pinag-ayos ko. Nakakapagod din eh. Ang laki kasi ng super jumbo guys, hindi ko maabot yung loob. Kaya pumasok ako nakaraan sa loob ng kwarto tuloy. Loob ng karton. Parang kasing tangkad ko lang yun eh. O siguro hanggang leeg. Ayun guys, so mga may natatanaw ako dito na mga nagpapakargo rin. Ang tibay ng kanilang packaging tape, yung kulay gray. Pwede pala yun Oo nga pala, pwede yun. Ilang nabili namin ni Daddy, yung brown eh. Kanina, pinalabas ko muna si Daddy. Bumili sa Greenland na ngayon, pang packaging tape. Naubos ko kasi sa isang gamitan yung isa. Binili ko nakaraan. Ayun super jumbo and bulilit. May natatanaw ako dito. Sana all nakapagpadala na. First padala namin ng February Valentine's Day yun eh. So dumating siya ng April 1 sa Pinas. Mabilis lang, pero ngayon kasi nagkakaroon daw ng problema eh.
Kaya tumatagal, halos 2 months daw mahigit. Maingay dito guys, nandito ako sa balcony sa labas. Sinusulit ko na tong labas na to dahil paglipat namin ng August ng katapusan. Tuwing katapusan kasi guys ang paglipat dito talaga. Ayun, kaya binawasan na namin yung mga gamit namin ni Daddy para konti na lang hahakutin namin gamit namin. Ang hirap din maglipat-lipat guys. Lalo na yung magagaan. Hindi nga magaan eh. Sa ngayon pa, mainit pa yung panahon. Ang hirap maghakot. Okay lang lang mga nakaraang February. Ay, no. February ba? Yeah, February something. February 20 something, 25 yata yun. Naghakot kami. Yung magagaan na iba. Nilakad lang namin kasi malamig-lamig pa naman yun eh. Eh ngayon, grabe guys, ang super init dito. Hindi na talaga ako lumalabas. Nangihina ako. Yung feeling ko nababalisaw-saw ako, sobrang init. Ang sakit sa tiyan. Sakit yung tiyan ko. Feeling ko may babagsak o lalabas sa ano ko. Basta yun, sa kifi. Ang sakit kaya. Ang hirap. Kawawa naman si baby. Kaya pag naghahanap sila daddy ng bahay, nalilipatan. Hindi na ako sumasama eh. Dito lang ako sa loob. Kailangan namin maglipat guys. Ang mahal kasi dito ng bayad sa bahay na to. 5,000 dirhams. 5k dirham to. Times 15 mo yun. Tignan mo. Bali 6 na tao kami dito. Kailangan talaga mag-share. Ang hirap talaga dito tumira guys. Mahal lang mga paupahan, bilya. Malawak kasi to eh. So hanap kami ng medyo maliit. Akala ko makauwi na ako nitong August. Hindi pala. So yun. Kaya yung mga pambagahe ko sana na 20 kilos. Pinasok ko na lang sa cargo ko. Cargo namin ni Daddy. Siguro October makakarating na ng Pinas yun. Pag naihulog ko nitong August ano na, 20 something na, ano ba? Ayan, lalagyan lang natin ng mga packaging tape. Kasi nung nakarang padala namin eh, may packaging tape naman kaso siguro naipit. Yung malaking sunrocks nilagay namin. Buti na lang, nagkaroon ng stain sa hindi na masyadong ginagamit na damit. Doon nalagay. Eh yun, halo-halo pa yung pagkain. Biskuit, mga ganun. Eh yun, hiniwalay ko na. Yung mga bulilit, I mean yung bulilit box, ando doon na yung mga lason. Mga sabon, floor cleaner, sunrocks, dishwashing. Doon ko na inilagay. Doon ko na pinalagay kay Daddy. Nilagyan na namin ng plastic at saka ng packaging, bubble wrap. Pero alam ko may halo pa pala yung malaking box. Siguro may bath soap yata dun. Nalimutan ko. Tsaka maliit na dishwashing liquid soap. Hindi ko natanggal. Kalimutan ko guys. Pero sana wag naman mag-leak. Ayoko mong matulad sa mga nangyari sa mga nakikita ko sa Facebook. Nagli-leak. Tapos wala pa atang sako yung box nila. Syempre guys, sa dami ba naman nagpapakargo? Eh di yun, naiipit. Halos 2 months din yun eh. Na nabiyahe. Hindi ko alam kung 2 months na nabiyahe. Siguro saglit lang naman bibiyahe yun. Tumatagal lang sa mga ayun, kung saan. Sa Manila, ganun. Ang mahal kasi magpa-air cargo guys. 30 kilos is something 300 dirham siguro. 30 kilos lang yun ah. Ito. Pero saglit lang naman daw yun. Weeks lang yata dumarating na agad. Kaso 30 kilos. Tapos 300 dirham. Dito ka na lang sa ano. Sa 2 months. To 300 din. 300 din siya.
Tapos may super jumbo at saka bulilit ka pa. Bulilit box. Kaya ito na lang yung pinili ko. Para masulit yung laman. Wala ang pambili. Yung mga gusto kong bilhin, hindi ko na mabili. Walang work si Denise eh. Natigil. Guys, naririnig nyo ba yung nasa loob? May nagko-concert kasi. Naglalabas ang sama ng loob. Charot. Tapos andito naman ako sa labas. May mga sasakyan naman dumadaan. Wrong timing ang aking pagbo-voice message. Alam, may nagsisimba na. Samba. Ano oras na ba? Alas 8. Ayan guys. Ako yung assistant ni Daddy habang nangangalkal ako ng mga yung ipapapackage. Anong bang tawag doon? Yung 20 kilos ko, hinilipat ko na lang dyan sa dyan sa super jumbo ko. Di pa makauwi eh. Kaya yun, pinagsama-sama ko na lang siya guys. Yung ibang pa-expired na, hindi ko na sinama. Tulad ng chocolate. Mabilis lang ma-expired kasi chocolates eh. Chocolate dito. Sobrang init kasi. Sorry guys kung maingay. Mamaya na lang kaya ako magbo-voice. So ayan, na extra ako dyan, 'di ba? Ako kasi yung assistant ni Daddy. Ang layo kasi nung pinagkukuhanan sa kama pa. Ando doon yung mga ilalagay namin sa box. Sige guys, mamaya na muna ako magbo-voice. Ang ingay po, sorry. Ayun guys, to be continue tayo. Voice message ba yung sinabi ko? Basta voice, mag-voice nito. Magsalita. Nahiya kasi talaga ako mag-voice. Nahiya si Denise mag-voice. Nawala na guys yung yung samba. Ewan ko anong tawag doon. Basta yung sa Muslim. Syempre dito tayo sa UAE. Wow, ang ganda ng moon. Ang laki-laki guys. Kagabi nga pala may super blue moon yata yung tawag doon. Naloloko nga ako ni Daddy. Sabi niya, asan yung super blue moon yan? O violet na yung moon. Sabi ko sira. Kasi kulay yellow lang naman eh. Mamaya guys, bibidyoin ko. So yun, dahil natigil na yung samba tawag doon. Ewan ko, hindi ko alam tawag doon. Malapit lang kasi dito yung sambahan nila. Kaya nag-continue na tayo mag-voice message. Ayan, assistant ako ni Daddy. Taga-hatid ng mga pinapasok niya sa box. Ayan guys, yung mga nilalagay ko sa ibabaw. Ibabaw guys. Ayan yung ko sana, bagahe ko. So, di naman ako natuloy umuwi. Kaya, pinasok ko na lang sa cargo. Wow, ang ganda ng moon. Sayang, hindi ko man lang na time-lapse. Pataas na siya ng pataas, guys. Sa Bito, Ang Bito, kulit. Si Zero rin si Bito. Guys, alam mo kung ba't hinihingal ako dito? Sinisipon ako at mainit kasi guys. Kaya hindi ako lumalabas dito sa terrace. Mainit, kaya dapat sa loob ka lang. Sa aircon, yun. Pero nakaraan, nagloloko yung aircon namin eh. Niyakan ko nang naawa si Daddy. Tinawag yung nator. Inayos yung aircon. Sabi ko, sinusadya ata nila mainit tayo porque hindi tayo nakabayad ng bahay Iyak. Kasi guys, talagang tulo-tulo yung pawis ko. Natutulog ako, bigla ako nagising. Sabi ko, ano yan Daddy? Yung feeling ko, pinapaso ako. Kala mo pinapaso, sinusunog ka na may apoy. Pero si Daddy, silip-silip. Sumisilip-silip si Daddy. Hindi nyo pala makikita. Ako lang pala makita. Habang nagbo-voice message ako, sinisilip ako ni Daddy. Nandun kasi sila sa loob. Kumakanta sila.
Hindi naman siya kumakanta. Busy lang siya maghanap-hanap sa Facebook, sa apps ng ano. Basta yun, wala, nakakatuwa yung moon guys. Full moon. So yan, hindi na alam ni daddy ko anong gagawin niya. Ayun, bilot-bilutin ko daw yung mga damit. Bilot-bilutin ko daw, kasi halos puro damit. Sabi ko kay daddy, ano daddy, yung mga ayaw mong damit, iuwi na natin. Pag uwi ng Pinas, kailangan na mag-declutter. Yung nakapula guys, si Troy yan, kasama namin dito. Sa taas siya ng bed namin. Sa taas siya ng bed namin. O yun. Ayan daw, siksikin daw. Gilid-gilid yung box para naman sulit. Gantong oras guys, maraming tao, maraming sasakyan, kaya puro pit-pit, busina-busina. Pero in fairness guys, sorry guys, maingay. Galit na galit lang bumusina, no? Gantong oras, hindi na siya masyadong mainit guys. So ngayon na nga lang talaga ako nakalabas. Kasi nakaraan talagang pasong-paso eh. Is 8:21 PM na sa amin guys. 8, 9, 10, 11, 12. 12:21 AM naman po dyan sa Pinas. Advance lang naman po kayo ng 4 hours eh. Late lang kami ng 4 hours. Kaya yun. Nawala na kami dyan ni daddy ah. Ando siguro kami sa loob ng kwarto. Ng kama, nag-aayos kami ng mga damit. Pinapakalkal ko sa kanya yung mga damit niya. Sabi ko, anong mga ipapasok mo dyan? Sige, kunin mo na. Kung ayaw mo na. Sabi niya, tumaba na daw siya. Hindi na daw magkasya sa kanya yung mga damit. Yung halos iba ko kasing nabili. Halos medium. Large na pala siya. XL to large na siya eh. Ano ba? Large to XL, ganyan. Baliktad. Nanghirap pa tayo, diba guys? Next ko naman i-post guys yung first kong ginawa dyan sa Super Jumbo na yan. Sa pagbabalot ko. Yung mga nauna kong pinasok. Nakadalawang ulit din ako dyan guys. Ngayon pangatlong ulit na yan. Pang-last na talaga tong pangatlo. Ganyan lang yung hirap pag nagpapabagahe ka talaga. Hindi dapat talaga. Paano naman? Kasi halos ilang months din namin itong pinuo eh. Wait lang guys, palabasin ko lang si Bito. Sorry guys, may starbo si Bito. Gusto lumabas. Ay, basi. Talaga si Zero. Sige na, wiwi na dyan. Dito kasi talaga siya guys, umiwiwi sa balcony. Dahil nga sa sobrang init, bawal na siya maglibot-libot sa labas. Mahirap talaga, baka ma-stroke siya eh. Mo naman tong French Bulldog, mabilis siyang hingalin. Nakita niya ako dito sa labas, nagkakahol. Kasi Zero talaga, ang Bito na yan. So guys, ayun, balik tayo sa pagbabalot. Wala kami ni daddy, busy kami magkuha ng mga damit niya. Busy pala kami magkuha ng mga pinapatong niya sa ibabaw. Sa ibabaw. Last na yan eh. Last guys, last na yan. Pinapatungan na lang namin sa ibabaw. Yung iba kasi guys, sa mga liquid na mga lason, nililipat namin sa bulilit. Kasi syempre, yung iba, yung Super Jumbo, may pagkain dun. Mga biskwit, lahat tayo, mga ganun. Mahirap na baka mag-leak. Delikado. So nakakingal din pala mag-voice over. Sorry guys, mali ako na sinabi. Voice message sinabi ko kanina. Sorry naman. Ngayon lang kasi ako nag-voice over eh. Dinudungaw-dungaw ko si Kyla rito sa baba. Andito pa kaya siya? Wow, ang sarap ng hangin guys. Ngayon lang talaga ako nakalabas. Malamig na pala siya. Hindi na siya tulad ng para ka nasa loob ng oven na niluluto. Ilang Fahrenheit yun.
Ang hirap talaga maglakad dito guys tuwing umaga hanggang tanghali, hapon. So ngayon kahit gabi naman, pero ngayon lumamig-lamig na siya guys kasi October, ay na, August na. August na guys, September palamig-lamig na siguro. Pero gusto ko nang umuwi eh. Mahirap kasi magpa-check up dito guys eh, mahal. Hindi afford ni daddy. Wawa naman si baby. Pag yumaman tayo sa pagbablog, kahit dito pa tayo mga anak sa UAE. Wala kasi kami insurance ni daddy. Kung may insurance lang kami. Malaki-laking din yung discount. Aso wala eh. Nag-resign kasi si daddy. Kasi nga dati, nung dinala niya ako dito, nagbakasyon siya nung November, nung birthday ko. Tamang kwento yan. Siyempre, bakasyon lang yun, saglit lang yun. Bumalik siya ng Abu Dhabi. Sa gitna ng dagat sila. May flower tayo, no? Assistant muna tayo for today's video. Pagod na yan si daddy, tignan mo yung itsura. Hindi na maipinta yung mukha. Mga wala pang ligo. Ako nga guys, wala pang suklay. Naku, simula nung nabuntis ako guys, wala na akong gana magsuklay ng buhok ko. Depende na lang sa mood. Kasi walang buntis ako, hindi na ako masyadong lumalabas. Kasi ang init-init eh. Sino ba namang matutuwa at lumabas ka pa rito? Okay lang kung sa mall ka talaga papasok diretso. Hoy, napakalamig. Summer kasi rito guys. September pasokan na rito guys sa sa Dubai. Siguro sa Abu Dhabi rin. Basta UAE, September pasokan nila. So yun guys, ayun na lang muna. Bye-bye. Thank you for watching. Thank you Lord. Maraming salamat po.